Matapos ang engkwentrong Shin vs Tenkyu ay ngayon na i-review na natin ang chapter 191 and 192 ng Sakamoto Days ay sa wakas masasaksihan na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang pansamantalang pagtakas ni Shin na kung saan ay di rin yan magtatagal mga kaibigan sapagkat mawi-witness nyo ngayon ang full resolve ni Shin at ang round 2 ng matinding bakbakan. Kinamay, this is Mr. Miken at huwag na natin tagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter dito kina Shin na kasalukuyang tumatakbo na sabi pa sa isipan ni Shin na in-underestimate niya raw si Tenkyu na hindi raw pala si Tenkyu ang tipo ng tao na basta-basta na lang daw na nakokontrol. Sinabihan naman ni Hiski si Shin na so ang babaeng ito ba raw ang pinakamagaling daw na fortune teller sa buong mundo na malayong malayo raw ito sa kanyang imagination mga kaibigan na in-expect niya na isa raw itong matandang babae. Di naman sumagot si Shin na tanong naman ni Shin kay Atari na oy bakit tinulungan mo kami kanina? Nasabi naman ni Hoshi na huwag ka magkakamali bata. Nagkataon lang na isa kang lucky item ngayon ni Atari. Nainis naman si Shin na sabing ano? Nasa isipan naman ni Atari sabi niya na hindi naman daw kamukha ni Gary Oldman itong si Shin. Nasabi naman ni Shin na ha? Sino ba nagsabi sa'yo? Hinawakan naman ni Atari ang damit ni Shin. Nasabi naman ni Shin na hoy, ba't ba nakahawak ka ngayon sa akin? Sagot naman ni Atari na importante raw kasi na lagi siyang nakahawak sa kanyang lucky item. Sagot naman ni Shin na teka muna, hindi ako isang item o bagay. Na nang nabitawan ni Atari si Shin ay bigla naman itong nabagsakan ng isang flower base na may bulaklak mga kaibigan. Natanong pa ni Shin, saan ba yan nanggaling? Kinamusta naman ni Hiski si Atari. Nasabi naman ni Hoshi na ang bagay na ito ay hindi raw madalas na nangyayari kay Atari. Tumayo naman si Atari pero di siya makakilos mga kaibigan. Natanong pa ni Shin na ha? Ano bang ginagawa mo? Sagot naman ni Atari na hindi raw siya makakilos. Kaya inangat naman ni Hoshi si Atari na sabing nakaapak raw ito ng isang sandamakmak na mga gum. Kaya hinawakan naman ulit ni Atari si Shin na sabing pakiusap dito ka lang sa tabi ko, lucky item. Na sabi naman ni Hiski na grabe ang malas naman yan. Sabi naman ni Hoshi na siguro ay malas raw siya sa araw na ito kasi di niya hawak-hawak ang kanyang lucky item. Nasabi naman sa isipan ni Atari na ang kanyang swerte ay posibleng nag-iba raw talaga ng gusto na baka dahil daw yun siguro sa nag-iisip pa lamang siya ay bigla namang dumating si Tenkyu na dumaan sa isang glass window na sabing huli ka fortune teller. May kita naman ang pagkagulat ni Shin na nang di pa nga nakagalaw si Hoshi ay nagawa siyang masipa ni Tenkyu na sa sobrang lakas ay tumalsik ito sa malayo. Agaran namang nagpaputok si Yusuke subalit naunahan siya ni Tenkyu at nagawang masipa. Naglala naman dito si Shin na sabi sa kanyang sipan na ang target daw ni Tenkyu ay si Atari. Kaya sinama na rito ni Shin si Atari at tumakbo na sabing aalis na tayo rito. Subalit nagkanda naman si Tenkyu gamit ang pana na sabing hindi ka makakatakas. Nainis naman si Shin nang maya-maya pa ay nabitawan niya si Atari na gumulat naman kay Atari dahil na sinangga tuloy ni Shin mga kaibigan gamit ang kanyang mga braso ay itong atake ni Tenkyu. Nagalala naman dito si Hiski kay Shin nang maya-maya pa ay hinawakan naman ni Tenkyu ang buhok ni Atari na sabing huli ka. Ito na ang makakasolve sa lahat. Di naman nagsalita si Atari na sabi naman ni Hoshi na walang hiya ka, ilayo mo yung mga kamay mo kay Atari. Tinanong naman ni Tenkyu si Atari na sabing so fortune teller, papaano ko ba maayos ang relasyon namin ng kaibigan ko? Sagot naman ni Atari na imposible yan. Hindi ka tatanggapin ng alternate identity ng boss mo. Tugon naman ni Tenkyu na tinatanong ko sa kung papaano namin maibabalik ang dati. Sabi naman ni Atari na alam mo naman ang sagot niyan sa sarili mo. Kaya mas sinila pa ni Tenkyu ang buhok ni Atari na sabing gamitin mo ang swerte mo sa pagiging fortune teller at ayusin mo ito. Sabi naman ni Atari na di niya na raw ito magagawa pa kasi ubos na raw ang kanyang swerte. Bagay na gumulat sa kanilang lahat na paliwanag pa ni Atari na ang lahat ay may limitado rong swerte sa buhay at ang kanyang kapangyarihan ay nagbibigay lang daw sa kanya ng abilidad na makuha ang mga swerte na makukuha pa lamang niya sa hinaharap. At ngayon ay naubos na raw ito. Naubos na ang lahat ng kanyang swerte sa kanyang buong lifetime mga kaibigan. At hindi na raw siya sesertehin pa. Ganyan raw ang kapalaran ng taong nakakasurvive daw sa mundo ng mga assassin gamit lang ang kakayahang manghula. May kita naman na nakatingin ngayon si Shin kay Atari na sabing so ibig mong sabihin na all this time ay ginagamit mo na pala ang lahat ng swerte mo para sa JAA? Sabi naman ni Hiski na totoo ba yan? Nainis naman si Tenkyu na sabing kainis. Nagpunta pa naman ako rito tas ngayon ay wala na pala itong silbi. Nagulat naman ng gusto si Shin na sabi pa ni Tenkyu na kahit na wala ka ng swerte o ubos ng swerte mo buhay ka pa rin naman diba? So may natitira ka pa palang swerte. Sagot naman ni Atari na napagdesisyonan ko na kung saan daw niya gagamitin ang kanyang huling swerte. Kung kaya dito na sinakal ni Tenkyu si Atari mga kaibigan sa ines na sabing minsan talaga ay gusto mong kunin ang mga bagay na pagmamayari na ng iba. Dahan-dahan namang tumayo si Shin na sabi sa kanyang isipan na papaano na ang hayop na to ay nagawang masaktan daw ang walang kalaban-laban na babae. Nagkamali raw pala siya na binigyan niya ng benefit of the doubt itong si Tenkyu kasi ngayon ay di na raw ipagkakaila na hindi raw talaga
talaga magdadalawang isip si Thank You na patayin sina Aoy at Hana para makamit lang daw ang goal nito, na may mga tao raw talaga sa mundong ito ang hindi raw talaga nararapat na mabuhay. Sabay dito na niya inatake si Thank You mga kaibigan gamit ang isang broken glass na nagalusan naman dito ang mukha ni Thank You, at kinuha na ni Shin si Atari na nahingmatay. Nasabi naman sa isipan ni Shin na iba na raw ito, na seryosong seryoso na raw talaga siya ngayon. Pero bago muna yan mga kaibigan, kung gusto nyong manood ng mga movies o TV series up to the latest shows mga kaibigan, pati ng mga sports at especially anime, ay ang lahat ng yan ay mapapanood nyo sa UCine, isang platform na napuprovide ng napakaraming palabas na kung saan ay makakapag binge watch kayo. Kaya pindutin nyo lang ang link na iiwan ko dyan sa pin comment, at once na napindot nyo na ay pindutin nyo ang UCine para ma-download ito. Maraming salamat. Now let's get back to the video. Napansin naman ni Hiski na parang nag-iba si Shin mga kaibigan, o ang vibe nito ay nag-iba na. Kaya sabi pa niya, ano bang gagawin mo Shin? Tara na, umalis na tayo rito. Sagot naman ni Shin na pasensya na Hiski, hindi ako makakasama sa'yo. Nagulat naman si Hiski na sabing ano? Kaya sabi naman ni Shin na may malungkot na mukha na magre-resign na raw siya sa store ni Sakamoto. Tanong naman ni Hiski na ano bang ibig mong sabihin dyan? Kaya dito na kinuha ni Shin ang kanyang name tag at ibinigay kay Atari na sabing dalhin mo ito. Dalhin mo ang name tag ko. Baka gagana ito bilang lucky item. Kasi yan daw ang pinakamahalagang gamit na pagmamay-ari niya. Kaya sabi naman ni Hiski na, hoy, Shin, teka, seryoso ka ba? Na-flashback naman sa isipan ni Shin ang sinabi ni Hiski mga kaibigan sa kanya na nagbago raw silang dalawa nung nakilala raw nila si Sakamoto, na sabi pa sa isipan ni Shin na hindi raw talaga siya nagbago. Kasi sa kailaliman daw ng kanyang puso ay isa pa rin daw siyang assassin. Na ngayon ay dito na lang daw muna siya para patayin daw ang walang hiyang to na si Thank You mga kaibigan. Subalit nagalit naman ako sa Hiski na sabing, hoy, hindi ka nagme-make sense dito. Ano bang babalik ka sa pagiging assassin? Ano bang problema mo? Maya-maya pa lumingon naman si Shin kay Hiski at nirescue niya ito mga kaibigan mula sa atake ni Thank You. Nasabi pa ni Thank You sa kanyang isipan, ang galing. Hindi ako makapaniwalang na iwasan mo yun. Kaya sabi naman ni Shin kay Hiski na, Hiski, sa tingin ba raw nito na dapat na mamatay itong si Thank You? Sagot naman ni Hiski na hindi niya raw ito masasagot. Kaya sabi naman ni Shin na kung sa kanyang parte lang ay masasabi niya na oo raw, na deserve daw nitong si Thank You na mamatay. Yan daw ang kanyang tunay na nararamdaman ngayon, na dapat itong mamatay si Thank You. Nagulat naman si Hiski at Thank You mga kaibigan nang nasabi yan ni Shin. Napaliwanag pa ni Shin na noon, nung nabasa niya raw ang isipan ni Sakamoto ay may memory raw siyang nakita na kung saan ay sinabihan ni Aoy si Sakamoto na mali raw ang pumatay ng tao, kasi kahit sino pa raw yan na tao ay ang isang tao ay mahalaga raw sa iba. Nasabi pa ni Shin na gusto rin daw niya maging isang mabuting tao, pero hindi niya raw yan magagawa kasi hindi rin daw lahat ng tao ay isang mabuting tao. Tumawa naman si Thank You at inatake si Shin na naiwasan naman ito. Subalit gumuho ang floor na kinatatayuan ni Shin mga kaibigan, kaya inabot na ni Hiski ang kanyang kamay dito kay Shin na sabing, Shin, hawakan mo ang kamay ko. Subalit may kita naman itong si Shin mga kaibigan na hinayaan lang kanyang sariling mahulog. Kaya sinigawan ni Hiski si Shin na sabing, Shin, ikaw ang nag-imbita sa akin na sumali at pumasok sa Sakamoto store. Ayokong pumunta doon kung wala ka. Pumikit lang naman si Shin na sabi sa kanyang isipan na Sakamoto rules. May kita naman si Shin na habang papahulog ay inaalala niya rito mga kaibigan ang kanyang mga memories sa Sakamoto store. Gaya na lang sa rule na bawal ang pumatay ng tao kung parte ka sa household ni Sakamoto, na sinabi pa ni Shin noon na maaasahan raw siya nitong si Sakamoto. Sa bagay na yan, nasabi pa sa isipan ni Shin na marami na raw siyang taong pinapahalagahan ngayon, na kung kaya niyang promotekta ay gagawin niya raw talaga yan. Naalala niya rin dito mga kaibigan ng sinabi ni Sakamoto na kailangan daw nito ang tulong nitong si Shin. Nasabi pa ni Shin sa araw na yon na syempre naman daw. Natapos niyan ay bumagsak naman dito si Shin sa lowest floor ng B3, kung kaya't dali-dali siyang umahon mula sa tubig. Subalit may napansin naman siya na inatake siya kagad ni Thank You. Nasabi pa ni Thank You na gusto niya raw ang sinabi kanina ni Shin, na nararamdaman niya na raw ngayon kung ano ang totoong feelings ni Shin mga kaibigan base sa sinabi nito kanina, na ginawa raw pala nito ang lahat ng makakaya nito para maging isang mabuting tao, na nakuha niya raw yan. Sagot naman ni Shin na oo, ang lahat daw ng tao sa tabi niya ngayon ay puro raw mababait, na napaka-ridiculous nga raw kaya hindi niya raw hayaang masaktan ng mga taong yun kahit na kailangan niya parang pumatay o patay nitong si Thank You. Napasabi naman si Thank You na wow, sa paraan ng pagkakasabi mo ngayon ay parang ayos lang talaga ang gagawin mo despite the fact na nangangahulugan lang yan na mamamatay tao ka rin kagaya ko. So may pinagkaiba ba raw itong si Shin dito sa kanya? Sagot naman ni Shin na wala, kaya yan nga raw ang problema. Sabay sinabihan niya itong si Thank You na bobo. Kung kaya't dito na mabilis ang nagpakawala ng araw si Thank You na naiwasan ulit ni Shin. Nasabi pa sa isipan ni Thank You na naiilagan mo pa rin ang ganyang kabilis na atake. Nalagpas na raw ito sa pagkakaroon ng napakabilis na reflexes, na para bang ang ginagawa ngayon ni Shin ay konektado raw sa psychic ability. Sabay may kita dito si Shin na papasuntok na sa kanya. Nasabi pa sa isipan ni Thank You na may
kakayahan ba raw si Shin na makakita ng saglit sa hinaharap na kung ganun ay napaka-tricky raw na kailangan daw niyang hilahin kaagad ang bowstring kasi di niya raw talaga maiiwasan makapag-spend ng split second na delay sa paggawa ng atake. Sabay may kita si Shin na sumusugod pa rin. Nasabi pa ni Tenkyu na kung gagamitin niya raw ang kanyang pana sa regular lang daw na paraan ay maiiwasan daw talaga ni Shin ang lahat ng kanyang mga atake, kung kaya tumalon naman si Tenkyu at naghanda na. Sabay inatake niya si Shin na di naman tumama kay Shin mga kaibigan, kaya sabi naman ni Tenkyu na gagawin niya lang daw ang kanyang mga galaw dito na imposible rang iwasan itong si Shin. Kaya ginamit naman ni Shin ang kanyang ability para pahintuin itong si Tenkyu, subalit di ito gumana mga kaibigan at nakalapit pa rito si Tenkyu at nagawa niyang mahampas ng pana itong si Shin na nagpatalsik dito kay Shin na sabing hindi ko na-override ang kanyang isipan. Pero nung sa time daw na nag-handstand sila ay napahinto niya naman daw si Tenkyu, pero bakit ngayon ay hindi raw, na ano parang pinagkaiba noon at ngayon. Kaya dito naman naalala ni Shin ang sinabi ni Nagumo noon na napaka-convenient naman daw ng ability ni Shin na nagtataka raw siya tuloy kung may mga risk ba raw ito na na-involve. Kaya sabi naman dito sa isipan ni Shin na oo nga no, hanggang ngayon ay hindi ko pa naman nagamit ang ability na ito sa isang tao ng higit sa isang beses. Matapos yan ay nilagay na ni Tenkyu ang kanyang bowstring sa isang bakal, sabay hinila niya ang kanyang sarili mga kaibigan gamit itong pana. At gamit ang pana nagawa niyang maatake si Shin mga kaibigan at tumagos-tagos pa sila dito sa mga napakaraming poste. Nasabing oy, wag daw magpatulala lang itong si Shin kasi di raw gaya nitong si Shin ay itong si Tenkyu daw mga kaibigan o ang kanyang sarili ay hindi raw nagdadalawang isip na pumatay. Nasabi naman ni Shin na sige pa. Matapos na nilipat naman ng eksena dito kina Hisuke, nasabi sa isipan dito ni Hisuke na kung wala raw siyang gagawin ay mawawala raw talaga sa kanila si Shin. Nasabi pa niya na Taro, ano bang gagawin ko ngayon? Maya pa may dumating naman. Nasabi ni Hisuke na sino yan? At ang dumating mga kaibigan ay si Torres pala. Nasabing yo, ikaw ang pinakamagaling na fortune teller ng JAA, diba? Kailangan daw niya ang reading sa horse racing ticket. So of all people, ang dumating dito mga kaibigan ay ang bagong order member na si Torres na di nga matalo-talo ni Sakamoto. So ano kaya ang mangyayari sa kanilang lahat mga kaibigan? Ngayong obviously, lugi talaga sila sa kanilang mga kalaban dito. Well, malalaman natin ang susunod na mangyari na isang napaka-intense at matinding bakbakan mga kaibigan sa susunod na chapter, kasi dito man natin tatapusin ng video sa last panel na ito. Kaya naman kung gusto nyo yung video, kaya like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.